mo ang Christmas tree, Helen. Ingatan mo, siguraduhin mo hindi ito nakikita ng mga bata. Hanggang mamayang gabi, kapag nasasabitan na ito, magkano? 50. Yun na ang sukli. Maraming salamat. Andito pa siya. Ang aking tingibon ba ang maawit sa labas? Oo, ako nga. Abala ba ang aking munting artilya? Oo, Kailan pa dumating ang aming munting artilya? ngayon lang. Halika rito, Torvald. Tingnan mo ang mga binili ko. Huwag mo akong abalain. Binili ba ang sinabi mo? Nagtapon na naman ba ng pera ang aking munting lustay? Oo, Torvald. Pero pwede pa naman tayong gumastos ng kaunti pa ngayong taon. Ngayon ang unang Pasko na hindi natin kailangang magtipid. Pero alam mo na dapat hindi tayo naglulustay. Oo, Torvald. Pwede naman tayong maging magastos ngayon, di ba? Kaunti lang naman. Oo, makabagong taon. Pero 3 buwan muna bago ang sweldo. Oo na. Pwede naman tayo mangutang habang wala pa. Nora! Luka-luka ka rin. Paano kung may bumagsak na malaking bato sa aking ulo at namatay? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Paano kung mangyari yun? Ano na? Kung mangyari man iyan, wala na akong pakialam kung magkanda utang-utang pa ako. Paano na ang mga inutangan mo? Sila? Ano naman pakialam ko sa kanila? Hindi ko naman sila kilala. Pero seryoso, Nora. Alam mo naman ang tingin ko sa mga ganyan. Matagal-tagal na rin tayo nagtitiis. Kunting tiyaga na lang, magiging maayos na ang ating buhay. Ano pa ba magagawa ko, Torvald? Halika rito, hindi dapat malungkot ang aking munting ibon. Nora, tingnan mo ang hawak ko. Pera? O ayan, sa tingin mo ba hindi ko alam kung gaano kadami ang magagastos mo sa tuwing Pasko? 1,000? Salamat. Marami ako mabibili neto. Dapat lang. Oo, marami na. Halika rito, tingnan mo ang mga pinamili ko. Napakamura. Damit at espada para kay Eva. Kabayo at turutot para kay Bob. Manika at sigaan ng manika para kay Emmy. Panyo at damit para sa kasambahay. Sana mas maganda ang para sa matandang si Ann. Ano naman ang nasa supot na ito? Huwag. Mamayang gabi mo pa yan makikita. Okay, ngayon mo sabihin kung ano naman ang gusto mo. Nag-usap si Helmer at Nora kung ano ang gusto ni Nora. Ngunit sinabi ni Nora na hayaan muna ni Torvald siyang pag-isipan kung ano ito. Hanggang sa dumating si Dr. Rank at pumunta si Helmer sa kanyang silid at pinapasok si Mrs. Landy.